Yan, ito yung rason kung bakit ako naging isang TikTok affiliate. Ito yung kwento ng aking buhay. Ito yung mga nagdaan sa akin na mga pagsubok sa pang-araw-araw hanggang sa lumipas na panahon. Kaya nandito ako ngayon bilang isang TikTok affiliate. Yan, naging online seller ako, freelance ako ng mga construction material. At nag-business din kami ni Mrs. dito sa amin tahanan ng pananahe. Meron kaming 3 or 4 na makina pa yan dati. Nagtatahi kami ng mga gloves, yung mga pang construction material yan. Tapos mga kung ano-ano pa, meron pa nagpapaservice sa amin dati ng mga bags, wallet, yan. Tumatahi din kami yan. Halos lahat na yata, nasubukan na namin ng hanap buhay. Pero hindi pa rin kami tumigil. Yan, nagtinda rin kami sa bahay, gumawa rin kami ng mga food business. Nag-alok-alok kami sa mga bahay, kagaya ng mga silog, ayan, top silugan, yan, meron din kami yan. Kaya halos lahat yan pinagdaanan na rin namin. May mga tao na nagsasabi kasi sa amin na bakit sa dami-dami ng mga pinagsisimulan namin mga hanap buhay, bakit hindi pa rin kami umaasenso? Yung kasi yung tingin ng mga ibang tao. Kasi hindi naman kasi common nagbukas ka ng business, ang iisipin kagad kasi ng mga ibang tao is may pera ka na. Ang di nila alam, sumusugal ka pa lang. Ang pagninegosyo kasi, nandyan na lahat. Yung risk, kailangan marunong kang tumanggap ng pagkalugi mo. Sa kailangan, mapamaraan ka talaga. Kaya kami, kung napapansin nyo, marami kami sinubukan na hanap buhay. Kasi nga, gusto namin sumugal, gusto namin sumubok. Kasi kung hindi namin itatry, walang mangyayari sa amin. Hindi kami matututo, hindi namin alam kung ano yung mga mangyayari. Kaya kami, kahit anong business, sinatry namin. Yan tulad yan. Nagpa-order na rin kami online ng homemade siomai saka Shanghai. Yan. Kasi si Mrs. kasi meron mga kaalaman about dyan sa mga ganyan mga recipe. Kaya inumpisahan din namin online. Yung una, okay, kumikita naman, maraming pa-order. Kaso ang naging problema dyan, hindi na namin maibigay kasi yung mga orders dun sa mga mga customer namin kasi nahirapan kaming gumawa. Dadalawa lang kami. Tapos ang mahal pa ng mga bilihin, hindi na namin ma-afford yung mga gastusin. Ang hirap kasi niyan, dalawa lang talaga kaming gumagawa. Wala kaming katulong, kaya naghanap kami ng iba. Yan, pati tapsilugan, kami rin humagawa. Sa bahay lang po yan, wala kaming pwesto. Kumbaga, pag may umorder sa amin online, pipick upin lang nila dito sa bahay. Ganun lang yung naging trabaho namin. Kaya sa mga nagtatanong kung bakit kami nalipat sa pagiging TikTok affiliate, mahabang istorya. Kaya kung pagtitiisan mo, natapusin tong video na to, malalaman mo lahat ng pinagdaanan namin kung bakit kami nandito sa TikTok affiliate. Ayan, mga siomai yan. Homemade yan, gawa namin yan. Ayan, bumili kami ng mga gamit, syempre, ng hutang. Lahat ng mga pinuhunan namin yan, back to zero kami, ng hutang kami yan. Bumili kami ng mga gamit para kahit papaano, meron kaming gamitin sa paghahanap buhay namin ng siomai. Balak nga namin talaga dyan mag-ipon para makapagtinda kami ng sa labas. Yung food cart, gusto namin bumili nung sidecar na pwedeng lagyan ng cart na para makapaglako ako sa labas ng mga siomai, gulaman, yung mga ganun. Kaya kung napapansin nyo, meron kaming mga, ayan, medyo mahirap talaga sa umpisa kasi nga, syempre, wala kami idea. Basta ang ginawa na lang namin talaga, sinubukan na lang din namin para kahit papano naman maitry namin. Kung talagang wala, hindi nag-work sa amin, hanap kami ng iba. Yan. Pero ito medyo tumagal sa amin 'to paggagawa ng siomai saka Shanghai. Kasi marami kasing mga pa-order. Ayan, kaya nagtuloy-tuloy kami diyan. Ang naging problema na lang talaga namin dito is yung wala kasi kami ritong rep. Kaya kailangan pagka-order sa amin, deliver din kagad. Sila na lang magre-rep. Nag-iisang problema sa amin yan. Kaya wala pa kami pambili kasi noon that time na. Kaya bawat order sa amin, pinapak na kagad namin. Tapos dinideliver na kagad namin sa mga customer namin para kahit papano
Hindi na siya ma-stock dito sa bahay kasi nga wala nga kasi kami talagang freezer noon time. Ayan, hanggang sa dumating yung time na dumadami na rin yung order, kailangan na namin ng freezer. Sabi namin, medyo hindi pa natin kaya, mag-ipon-ipon muna tayo para kahit papaano makabili tayo nung gamit na freezer. Tapos, syempre matagal yung iba kasi sa sobrang daming order, hindi na namin nasusupplyan, kaya nagbabackout yung iba. Okay, kaya nawawalan kami ng order talaga. Ayan, minsan manual pa yung ginagawa talaga namin kasi nga dadalawa lang kami, pinagtsatsagaan lang talaga namin ni Mrs. yung bawat order sa amin. Kahit papano naman, dito na-enjoy namin sa kumikita kami rito kahit papano ng konti. Ayan, kung napapansin nyo, pag may tawag sa akin, pag may mga order, kung ano-ano na lang, pinapasok natin. Freelance kasi ako. Ayan, pag may umorder sa akin, mga kilala ko, mga client yan. Pupunta ako, naghanap ako ng materials nila. Ayan. Sa mga nagtatanong sa akin, ayan, yung pagiging TikTok affiliate ko, mas matagal ako naging online seller sa Blue Up. Ayan. Lahat ng mga ukay-ukay namin dyan, nakita nyo, damit, bilbil yan, saka yung mga sapatos, bilbil yan. Pinagtsatsagaan namin mag-asawa yan. Yung mga white shoes na yan, pinapaputi pa namin yan bago namin ni-live selling yan. Yan yung mga pinagdaanan namin nung wala pa ako dito sa TikTok affiliate. Kaya masasabi ko, napakaswerte na ninyo na nandito kayo, affiliate kayo ni TikTok. Kasi kung kayo nasa online kayo, mas todo effort pa yung gagawin nyo. Kasi lahat yan dadanasin nyo bago kayo kumita. Hindi kagaya rito kay TikTok na ibebenta nyo na lang, ipopromote nyo na lang, mag-aantay na lang kayo ng order, wala na kayong ibang gagawin. Yun na lang ang gagawin nyo. Kaya less hassle pa yan. Ayan, kagaya niyan. May mga delivers ako ng mga maong, yung mga gloves. Ayan, yan yung mga pinagkakakitaan namin. Kaya minsan, pa nagpo-promote ako ng mga bag wallet na related sa mga tahe, alam ko yan. Kabisado ko yan. Kaya maniwala kayo. Dumahan sa amin yan. Ayan, lubog. Ito yung, kung napapansin nyo, yung may baha dito. Ito yung pinakamasakit sa amin. Totoo lang talaga. Ito, memorable sa amin yan. Yung bagyong Karina. Alam ko lahat tayo dumanas yan. Kami, lahat ng pinaghirapan namin, pinag-ipunan namin, was out talaga dyan. Halos ilan libo yung nawala sa amin yan. Halos lahat ng gamit namin yan. Yan kung mapapansin nyo, yung mumurahin cellphone yung gamit ko, yan lang yung natira sa amin yan. Nag-iisang cellphone lang. Pinilit ko pa rin videoan yan. Yan yung taas namin kung napapansin nyo sa kayong gawaan. Lagpas tao po dyan. Yan, wala kami naisalba dyan kahit isa. Talagang iniwan namin yan kasi biglang ragasapon ng tubig dyan. Yan po yung ano namin. Yan yung sobra. Kaya ako naalala ko talaga. Kaya nagpursige talaga ako pumasok dito kay TikTok affiliate. Talaga dito, lahat ng knowledge ko sa pagtitinda, sa pagiging online seller dito sa Blue Up, dito ko inadapt talaga. Dito kay TikTok affiliate. Kasi, tingin ko kasi pakiramdam ko, may potential talaga dito na mag-grow ka, na kumita ka, na mabago ang buhay mo sa pagiging affiliate dito kay TikTok. Kasi ako bilang online seller sa Blue Up, ramdam ko na hirap ako dun sa Blue Up. Pero dito, simula naging TikTok affiliate ako dito kay TikTok, dito ko naranasan yung nagbebenta ka pero nag-i-enjoy ka. Oo. Hindi mo napapansinin dito yung kikitain mo eh. Kasi una namangha ako eh, na meron palang ganitong platform na pwede ka palang kumita ng yung mga product na ginagamit mo mismo, siya yung binebenta mo. Ang kagandahan pa nun, pag meron pa nag-checkout dun sa yellow basket na ginawa mo, hindi ikaw yung magdi-deliver, hindi ikaw yung magpa-packaging, hindi ikaw mamumroblema sa lahat ng inventory. Ang makagandahan lang, mag-aabang ka na lang na may pumasok na commission sa'yo na benta. Yun yung isang kagandahan dito sa pagiging TikTok affiliate. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, bakit ako napadpad dito sa TikTok affiliate, yan yung isang rason kung bakit ako napadpad dito. Mas pinili ko magbenta dito kay TikTok kasi nga alam ko merong pagbabago dito sa TikTok at alam ko dito ko makukuha yung mga pangarap na nawala sa akin sa Blue Up. Pakiramdam mo talaga nandito kay TikTok. Kaya nga
Ako, bawat benta ko rito, may benta o wala ako kay TikTok. Hindi ko pinoproblema. Hindi naman kasi 100% yung effort kong ginagawa sa kanya. Oh, hindi naman 100% yung effort kong ginagawa sa kanya. Bagkus, sa pagiging performance ko dito, pagiging TikTok affiliate, yan, kahit papano, meron na akong anak na nakagraduate, yan. Hindi pa naman siya tapos, pero okay na rin sa akin yung at least kahit papano. Yung income kasi, yung kinikita ko rito kahit papano, nagagamit namin pang araw-araw. Nakukuha na rin namin makapaggala kung saan kami nakakapunta. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag kayong sumuko. Mas maganda, i-enjoy nyo lang yung pagiging TikTok affiliate nyo at dadanasin nyo rin yung income na gusto nyo.